So, maray na aldaw po sa gabos ng mga Bicolano. So, especially sa gabos ng mga servidor kang nasyon. Particularly ang barangay at Sangguniang Kabataan. Garo, ngunyan pong aldaw, nagkaigwa na malinaw na kapahingaluan ang issue kang BSKE na halos pirang taon na uurlayan na mayo ning permanenteng konklusyon kung noorin ba talaga madadagos ang barangay Sangguniang Kabataan election na naka-schedule supposed to be December 1, 2025. And then magiging naman ta po nagpasar ning batas ang proposed bill ang Congress tapos ang Senado. Ang Senado po saka ang Congress may magkaibang bersyon. Habang pigigibo ang batas ang version kang magkaiba, halos ang diferensya ninda 2 taon. 6 na taon ang proposed bill kang Congress, 4 na taon man sa Senado. So kung nagkaigwasinda ning bicameral committee, napagdesisyonan na bali 4 na taon sana ang term. So nawara itong proposed na 6 years kang Congress. So ang batas, itong proposed bill, Republic Act 12232, ang naging bicameral result, setting the term of office of barangay official and SK and other purpose. So halik duman sa December 1 ang napagkasunduan dinda na dagos kan eleksyon sa November 2, 2026. So bako na po si December 1, 2025 kundi November 2, 2026. Kang ipig-propose ito, pigsakat na itong proposed bill sa opisina kang presidente sa office ni PBBM, na-approve ang proposed bill. So gusto sabihon kang nakaaging bulan nagina ining batas. Kaya ang pig-aasahan na after ini maging batas dahil igwaning nakapending na reklamo si Attorney Makalintal, may nakapending siyang reklamo na ang gustong sabihon unconstitutional and postpone from December 1 to November 2, December 1, 2025 to November 2 of 2026 dahil sinainot na reklamo niya katong nakaaging mga eleksyon. Nagdesisyon ang COMELEC, ang Supreme Court, na unconstitutional nga ni po ang any postponement. Pero at the end of the day, pagluwas sa office ni Presidente, pinirmahan niya po ining RA 12232 and ina-expecta na kuta na bago magpit sa 25 kaning September, kuta na igwa na po ning desisyon ang Supreme Court kung i-TTRO niya ang batas dahil ang power po nasa Supreme Court. Anytime na magluwas siya ng TRO or temporary restraining order, nagsasabi na ang na-approve na batas ay unconstitutional, anytime po masusunod giraray sa December 1, 2025. Kaya lang hanggang ngunyan dahil po nagluluwas ning ano man na comment. Basta ang ginibo lang kan Supreme Court, naghagad lang siya ning comment sa gabos na sa lower house, sa Senate, saka sa Presidente.
So after kayan, di pa siya na-decide hanggang ngunyan. Pero pag kino-compute po kaya ang preparation na kaipuhang gibuhon na at least 3 months, whether or not magsabi pang TRO ang Supreme Court, ang December 1 po dahil naabuton dahil ngunyan may nagparail ning candidacy dahil October 1 po baga si filing as scheduled kung madadago si December 1, dapat ini October 1 nagpa-file na. Pero dahil po inako kang Comelec ngunyan ang mga file. Gusto sabihon, nagkaigwa na ning ruling or directive ang Comelec na daisin da maako ngunyan ning filing. So plus nag-announce na din ang Comelec according sa satuing sources na ang gabos na preparation patungkol po sa December 1, 2025 BSKE election papundo na kang Comelec. Gusto sabihon si mga preparation nila like ma-purchase ng mga gamit na para sa election plus itong mapa-imprinta ng mga balota, ma-prepare ng mga boxes, gabos po yan papundo na kang Comelec ngunyan. Kaya kung halimbawa, pero ang Comelec dahil siyempre yan masabi na final na yan na dahil dagos until may magluwas na kuyan ang order ang Supreme Court na dahil dagos sa PTRO ang proposed bill or approved bill na RA 12232. Dahil masunod manggiraray dyan ang Comelec at anytime na magsabi ang Supreme Court na ang bill na approve unconstitutional, dahil man po giraray masusunod ang bill kundi ITTRO kang Supreme Court madadagos manggiraray ang eleksyon. Pero dahil nga ni sa computation sa bulan sa aldaw, garo malabo na pong umabot sa 2025. Possible kung halimbawa magsabi ang Supreme Court ning temporary restraining order magtaon ning TRO, possible ma-move yan sa it's either May or basta ba po na siyang December 1. So iyo po yan ang satuyang basa sa nangyayari ngunyan. Kaya lang syempre itong mga willing na po magdalagan or mga gusto ng magkandidato, pabor kaya ini yung pangyayaring ini sa mga incumbent kasi syempre ma-extend. Pero ang either way, syempre kung ika-incumbent, kung maray man sa imong performance, di ka man matatakot mag-eleksyon na tulos. Pero syempre itong mga malaw pa lang or ma-re-elect pa lang or ma-kandidato ngunyan, syempre nag-aasa sinda na sana madagos na kuta si eleksyon para si mga dailaninda gusto na mga leader magkareribaya naman. And then yun nga ito ang point ni Attorney Makalintal na matawan ng pagkakataon na itong nakatukaw dyan hinalal talaga kang bayan according digdi sa batas. Dahil so December 1 dati nang itinilaga kay puhang ko ta masunod. So para sa tuya man, maski ano ang mangyari, whether madagos ning December 1 or Mayo or February, ano man ang oras na magtaon ng TRO ang Supreme Court, kaipuhan sunodun ta. And then siyempre ready man kita po nakitang mga incumbent na ako untaan husga kan publiko kan majority kang voters, respetuhon ta po para sa mga naghahalat ning maghahalat po na magka-eleksyon duma sa mga daipa incumbent ngunyan, ipadagos na lang po ang sa itong pagmaot na magserbi tapos kung ano po ang gusto tang darahon sa community,
ipadagos na lang tamaabot man po giraray ang time na ma-election man giraray ang publiko po ang ma-husgar sa tuyang. Iyan po niya sa tuyang diit na impormasyon na isi-share sa inyong niya na aldaw. Salamat po sa mga nagdadaralan. Shout out na lang po sa inyong boss. And para duman sa mga dalan po kani, padagos kitang mataon ng informasyon as soon as nagkagawa po kita ng latest na information. Thank you very much. Good evening po sa inyong boss.